ilalabas natin yung ating gravel bike. Susubukan natin mag-winter ride. Let's go! Thank you. At so, what's up mga kuya ko, at nagbabalik na naman ng inyong lingkod. So, ayun, tagal-tagal tayo hindi nakapag-bike. At, ayun na ulit tayo nakapag-ride. Kaya, isasama ko kayo sa aking first ride ngayong 2026. Today is February 26. Ayun, winter pa rin dito. Kaya matagal tayong hindi nakapag-bike. Kung nakikita nyo, ayan, sobrang kapal ng snow. Tapos sobrang lamig din. Ayun, sobrang kapal pa ng snow. Tapos malamig din, pero sinubukan natin lumabas kasi pagtingin ko sa weather forecast is ang weather is 6. Kaya thank you. Kaya kaya ang lamig. Kaya sabi ko, may paalam ako sa asawa ko. Magpabike ako ngayong araw. Para naman magalaw-galaw yung ating mga bike. Hey! Yung ba, inabot tayo ng aso? Hiningal ako. Mahirap mag-bike dito ng winter. Kasi yung ibang bike path is puro yelo. Katulad niyan eh. Ito talaga yung bike path. Kaso umakyat tayo kasi may yelo pa nga. Ay no, ito yung nakakatakot dito sa kalye pag nag-yelo. Ang dulas. Saka maraming pebbles. Yung sobrang liliit ay no. Ito madulas yan para mga bulitas. Kaya ang dinala ko ngayon is yung gravel bike ko. Kasi medyo madulas pa. Pag dinala ko yung road bike, baka sumemplang ako. So ayun nga pala, kaya napag-isip-isip ko na mag-bike at mag-vlog ngayong araw para may sama ko kayo sa winter cycling adventure ko ngayong araw. Para sa mga nag-iisip kung ano nga ba yung pakiramdam ng mga cyclist dito sa Canada pag winter, ito papakita ko sa inyo. Ilang buwang walang bike kasi ayun nga, sobrang hirap mag-bike. Katulad nito, ito madulas to. Oops. Yung nag-skid yung likod ko.
Mahirap. Lalo pag naka-cleats. Dapat talaga. Para ako nagpabike sa freezer eh. Ano naman, may hassle na naman. Mataas yung elevation sa parte dito. Sarap magbike. Ha! Nakakahingal yung lamig. Hindi ganun kataas, hindi rin ganun kabilis yung takbo, pero nakakahingan. Kasi pag nag-inhale ka, ganito rin yung pakiramdam ko nung nakaraan eh. Nung last time na after winter, tapos nag-bike ako. Tapos kanina nga pala, nawala ako dun sa sinasabi ko kanina na kinukwento ko kung bakit ako nag-bus. Kasi kung napansin nyo, simula ng rides natin, dulas na ito. Nasa bus station ako. Tapos, sumakay ako ng bus papuntang train station. Nakita nyo rin naman, binaba ko yung bike ko dun sa bus. Kasi ganito, may mga parts sa bike path na punong-puno ng yelo. Pag pinilit kong magbike simula dun sa bahay, katulad dati na binabike ko lang papuntang downtown, baka madisgrasya ako kasi sobrang dulas yan. Sa mga hindi nakakaalam, may mga tinatawag tayo na black ice, kung tawagin dito. Yun yung mga invisible na yelo, na hindi mo talaga mapapansin na yelo siya. Ayun ang pinakamadulas. Tapos pag sa malayo, akala mo spal kung normal lang. Tapos pag nadaanan mo, black ice na sobrang dulas. Kaya mahirap. Ito yung river, nagpo-freeze. Nakikita nyo ba? Yan, nag-yelo yung river. So nakaka-excite to sa summer. Kasi sa mga nanonood ng vlog ko, itong part na to, ang daming tao niyan pag summer. Dito mga bata. Dito naman mga adult, yung mga parents, group of friends, mga nag-iihaw. Pag summer dito, talagang tuwa mga tao. Nung tumira ako dito, doon ko lang napagtanto bakit yung mga foreigner na turista dyan sa ating bansa, tuwan-tuwa sila pumunta ng mga beach, mga lake. Kasi yun nga yung hinaantay dito, yung summer. Kasi almost 6 months. Imagine niyo 6 months. Walang outdoor activity masyado. May outdoor activity naman pero kagaya ng ski, snowboarding, hockey, ice skating, mga ganun. Pero sa mga kagaya natin na siklista, runner, tapos trip yung mga outdoor activity na ginagawa natin dyan sa Pilipinas, mahirapan tayo mag-adapt pag bago tayo. Ako nahirapan ako mag-adapt nung bago ako. Yung kagaya nito, natutunaw yung yelo, madulas yan. Kaya dapat doble ingat. Mamaya may naririnig na naman akong mga aso. Oh shit, ito madulas to. Yung sinasabi ko ganito. Yun oh. Safe. Kaya dapat doble ingat talaga. Iwasan na lang natin.
Ito, liblib na naman. Nasa liblib na naman tayo. Katulad nito, nakakatakot. Halimbawa, hindi ganito ka init yung weather ngayon. Tapos nag-i-snow, tapos magbabike ka. Sigurado, yung part na to, punong-puno yan. Kaya sigurado mahihirapan ka pag nagbike ka. Pero ngayon, sa tingin ko, nahawi na yung mga snow dito. Wag lang may kayote. Tapos, asong nangahabol. Buti natanggal ko yung isang clips ko. Kung hindi ko natanggal yun, abot yung pa ako ng aso. Ay. Ay, ang ganda oh. Parang ka nasa Everest oh. Kita nyo ba yan? Ang ganda ng dito. Lamig niyan. Pag sumausaw ka dyan sa kelo, sigurado may nakakalibang din talaga magbike. Siguro hanggang pagtanda ko, ito na yung sport na panghahawakan. Kasi sinisimulan ko nga rin yung anak ko eh. Tinuturuan ko na yung 5 years old na ano. Yun din, ang hirap magturo dito ng bike sa bata. Kagaya namin bago dito. Almost 1 year pa lang kami dito. Ang iksi ng time para makapaglaro yung mga bata sa labas. Kaya hindi rin agad natututo yung anak ko magbike. Pero sigurado kung sa Pilipinas to, kahit hindi ko turuan yung anak ko, matututo yun. Kasi maraming batang makakalaro eh. Tapos karamihan sa bata sa atin sa Pinas, mahihilig sila sa bike. Pero dito kasi yung mga bata hindi masyado nakakapag-bonding. Kasi nga malamig. Stop, yellow again. Delicates. Mamaya pag uwi natin, mag train and bus na lang tayo. Kasi malamig na mamaya. -6 ata. -3, mga ganun. Kaya medyo mahirap na magbike noon. Para tayong tilapyang nasa lagyanan ng ice cream noon. Oo. Malamig, oo. Ang sarap magbike. Para na naman tayong batang nakawala sa hawla. So, nagsisimula na naman yung mga tao, naglalabasan, yung mga siklista, nagbabike. Happy na naman ang life. Happy na naman ang life. Minsan na-stop ako magsalita kasi ini-enjoy ko nga yung yung view. Kasi tagal kong hindi nakita to. Kasi matagal tayong nakatago sa lungga. Ngayon, papasok na yung spring. Mali ako ng daan. Tulad yan. Nasa mali na ako ng daan. Kailangan nating tumawid sa bike path. Hanap tayo ng mababaw na snow. Dito. Oh no! Go! Yun, na-survive natin. Hirap pag snow. Kasi
Sa mga viewers natin na hindi pa nakakapag-bike sa snow, tapos hindi pa nakakahawak ng snow, kumbaga hindi alam ang texture ng snow. Ang snow parang buhangin. Pero mas pino siya sa buhangin, kaya kung susubukan mong mag-bike kahit naka-mountain or gravel ka, kakainin talaga yung gulong mo. Kaya pag nakakita ako ng snow, naghahanap ako ng mababaw na part para kahit lumubog yung gulong natin, marireach na kagad yung lupa o yung semento na kakapitan ng gulong para makabante. Kasi pag hindi, nako, may stuck ka doon or tataob ka pag nakabike ka. Pero kung naka-fat bike ka naman, tapos electric bike, sa tingin ko naman kaya, kasi may mga nakikita ako ditong naka-electric sa fat bike. Sa tingin ko yun ang pinaka-advisable na gamitin pag snow cycling. Correct me if I'm wrong. Based on my experience. May mga katulad nito, crossroad na naman. Saan kaya daan na ito? Ito nga. Tama talaga yung decision natin na dalhin yung gravel. Dahil sa mga crossroad, saka sa mga lubak, tapos sa mga nakaharang na snow sa daan. Kung naka-gravel tayo, nako. Ay, mali. Kung naka-road bike tayo, nako. Meow, 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 meow. Hello. Ayun ang, kala mo, ring ng ice skating. Daming snow. So many snow. Sabi nga ng anak ko, wow. Pero ako, pag nakikita ko ngayon yung snow, nalulungkot na ako eh. Dati, unang bagsak ng snow, tuwa ako eh. Kala ko nasa fairy tale ako eh. Pero ngayon, kasi araw-araw tayong pumapasok sa trabaho dito, tapos ang kapal ng snow, ang hirap. Ang hirap. Nadidelay yung bus, yung train, ang lamig magantay sa station, lagi tayong may sipon, ubo. Thank you so much. Isa pa sa pinakamagandang culture dito, hindi sila nagdadamot sa mga pathway ng bike or walk pathway. Kumbaga, share talaga. Sabihin mo lang, nasa kaliwa o kanan ka, pag nasa likod ka nila, alam na nila yun, tatabi sila. Pero sa atin dyan sa Pinas, patigasan ng mukha eh. Here we go again, Peace Bridge. Ayun yung bike natin. Nakikita nyo? Nag-yellow. Yan, Peace Bridge. Nakabalik ulit tayo sa Peace Bridge. Yan o. Parang yellow sa Titanic. Jack! Rose! Doon tayo sa kaduluduluhan galing northwest. So, ikot tayo. Bike tayo sa downtown. Let's go! Nung tumigil tayo bigla, ramdam ko yung lamig. Biglang tumigis yung panga ko. Try nating ikutin to. Itong spot na to pag summer, ang daming tao.
Amoy ano, amoy gatong. Tawid lang tayo dito. Tawid lang tayo dito sa tulay. Tapos, tingin tayo sa downtown. Ito yung kabilang side ng Bo River. Ayan, may mga kalapati dito. Pero hindi yan dinatakma katulad sa Pilipinas. Sa Pilipinas, kahit nasa karera, di pa nakakasimula ng ronda yung mga kalapati. Dinatakma na ng mga kupal. Kakapal ng buka. Ito pala yung gatong na naamoy ko. Frozen na frozen. Dito libre lang mag-skating pero magre-renta ka ng skate. Pero siguro kung meron ka sarili, di mo na kailangan mag-rent. So ayan, tamang ikot-ikot lang tayo dito sa City of Calgary, Alberta. Medyo dumidilim na. Malapit na lumubog ang araw. Hindi tayo magpapaabot ng gabi kasi malamig. Wala pong mga tumatambay na siklista dito. Pero may mga dumadaan na. Ayun, cycle kasi ito eh. Sa mga nagte-trail, dito may short trail dito. Puro pebbles, gravel. Yan. Iikot lang tayo dun sa rotonda tapos babalik na tayo sa may train station kasi baka abutin tayo ng gabi. At malamig. Hindi ko kaya ang lamig. Mamaya, pag uwi natin sa bahay, grabing linisan to. Puro putik yung buong bike, puro putik. May pupuntahan tayong spot. Ito yung sinasabi ko mahirap na daan. Uy, shit. Beep 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 beep. Yung mga gantong part, medyo liblib. Kapal ng snow dito. So nahihirapan na tayo magsalita. Lumalamig na. Lumalamig ang gabi.
Hindi na tulad ng dati. Lamig. Oh. Lamig dito. Puro puno. Tapos tabing river. Tapos puro yelo. Ang sarap. Ang sarap maging tusino. Di kaya. Kapal ng yelo. When paper is Dito yung mga pinapaliguan pag summer. Dito nagsiswimming yung mga tao sa bandang ito. Kaso ngayon, syempre nag-yelo, walang tao. Nasa Kabias na ulit tayo. So, andito na tayo sa C-Train. Ilang minutes kaya yung train? 5 minutes. So, pag nandito ka sa C-Train, bawal kang sumakay sa bike mo. Kaya tulak lang tayo. At so, what's up guys? Nag-vlog si Dada. You need to be quiet. You need to be quiet. So, yun nga, nakarating na tayo dito sa bahay pero hindi pa tapos yung kalbaryo natin. Linisan ko lang yung bike ko. At so, what's up mga kuya-kuy, no? Nagpapahinga na tayo at nalinis na natin yung ating gravel bike. Dito na tayo sa bahay, tamang node na lang tayo. So, kita-kits ulit tayo sa mga susunod na vlog at sana nag-enjoy kayo sa winter edition ride na ginawa ko para sa inyo. Hanggang dito na lang ang video, kita-kits na lang ulit sa susunod na vlog. Kuya-kuy, peace out!